Welcome to Splat Communications. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the facts we dedicate. Fake news spreading like an epidemic outbreak, but I won't back down, I'll be the one to make them choke. Splat Communications, not that relevant until exposing all the lies. Watch them burn in hell. Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Welcome to our channel. First of all, please don't skip ads. This will help us continue the work that we do. For those of you who are new here, may we make a few requests. Kindly subscribe and follow. Don't forget to like our video and share your thoughts in the comment section. Also, please make it a habit to share our videos so you can help us fight fake news, misinformation and disinformation. Thank you. Ang inyong mapapanood ay bunga ng matagal na panahong pagsasaliksik. Ang mga datos na inyong matutunghayan ay halaw sa mga opisyal na dokumento ng pamahalaan gaya ng GAA, DBM at COA annual reports. Para sa patas na pagtalakay, wala kaming tinutukoy na isang tao o mga tao at lalong di namin sinasabi na ninakaw ang pondong ito. Maraming salamat po. Okay, simulan na po natin. 2016 to 2022 Fund Allocation Comparison. Okay. Simulan na po natin. 2016 to 2022 Fund Allocation Comparison. Ang inyo pong nakikita ay ang distribusyon ng pondo mula 2016 hanggang 2022 base sa estimated na populasyon noong 2023 mula pinakamataas hanggang pinakamababang populasyon ng mga syudad sa Metro Manila at Davao City District 1. Makikita po natin sa talaan na ang Quezon City ay may estimated na populasyon na 3.15 milyong katao at ang nakuha nitong Congressional Fund Allocation mula taong 2016 hanggang 2022 ay 41.3 billion pesos. Sunod naman ang City of Manila na may populasyong 1,850,000 at may alokasyon na kabuuang pondo na 47.6 billion pesos. Sunod naman ang Caloocan City na may estimated na populasyon na 1.7 million at may kabuuang pondo na 20.2 billion pesos. Next is Taguig City with an estimated population of 1.3 million and a 6-year allocation of 16.8 billion pesos. Let us now look at Valenzuela City with 910,000 estimated population and its 6-year fund allocation is 15.4 billion pesos. Next is Pasig City, population 850,000 and allocation of 19.5 billion pesos. Next is Parañaque City with an estimated population of 710,000 and an allocation of 15.4 billion pesos. Makati City has an estimated population of 650,000 and allocation of 20.3 billion pesos. Las Piñas City, estimated population 630,000 and total allocation is 14 billion pesos. Sunod naman po dito ang Davao City District 1 na may populasyong 630,000 pesos at total alokasyong 103.97 billion pesos. Isinama po namin at naka-highlight ang Davao City District 1 dahil ito po ang nagkaroon ang pinakamalaking pondo mula 2016 hanggang 2022. District 1 lamang po ito ng Davao City, di po kasama ang Districts 2 and 3. Sunod po ang Muntinlupa City na may estimated na populasyon 570,000 at alokasyon na 14.7 billion pesos. Marikina City, population 480,000, total allocation 14.7 billion pesos. Pasay City, population 450,000 at allocation na 16.1 billion pesos. Next is Mandaluyong City. Population is also 450,000 and total allocation is 14.7 billion pesos. Next is the City of Malabon, population 400,000 and allocation 12.6 billion pesos. Next is Navotas City with population of 260,000 and allocation of 10 billion pesos. This is followed by San Juan City with an estimated population of 130,000 and a total allocation of 9.8 billion pesos. Last is Pateros with an estimated population of 70,000 and a total allocation of 5.6 billion pesos. Dito sa susunod na talaan ay makikita ang alokasyon sa mga syudad sa Metro Manila, kabilang ang unang distrito lang po ng Davao City, mula pinakamataas na alokasyon hanggang pinakamababa.
Inuulit po namin, unang distrito lang po ito ng Davao City at di pa kasama ang 2 distrito. Tunghayan po natin. Hanapin niyo po ang inyong lungsod. Ano po ang napapansin niyo at ano po ang masasabi ninyo? Dito sa susunod na talaan ay makikita sa dulong kanan na kolum na nasa loob ng pulang parihaba ang tinatawag na per capita per person per city o sa madaling salita ang estimate na pakinabang ng isang mamamayan ng syudad kapag ang total na pondo ay hinati-hati sa lahat ng tao sa syudad. Hanapin niyo po ulit ang inyong syudad. Ano po ang napapansin niyo at ano po ang masasabi ninyo? Splat analysis. Ang hindi pantay na pamamahagi ng congressional funds ay may malaking implikasyon sa mga lungsod. Ang mga distrito na may mas mababang populasyon, ngunit nakatanggap ng mas malaking pondo, tulad ng Davao City District 1 ay maaring makapagsagawa ng mas maraming proyekto na mas makakabuti sa kanilang ekonomiya at pagtaas ng kalidad ng buhay sa kanilang mga nasasakupan. Sa kabilang banda, ang mga lungsod na may mas malaking populasyon, ngunit mayroong mas mababang pondong alokasyon tulad ng Quezon City, Manila at marami pang iba ay mahihirapang tumugon sa mga pangangailangan ng kanilang mamamayan. Kapag mas malaki ang populasyon ay mas marami din itong pangangailangan. Mahalagang makita ang kabuuang larawan sa pamamahagi ng pondo. Ang hindi patas o pantay-pantay na pag-allocate ng pondo ay maaring magdulot ng pag-aalinlangan sa transparency at fairness ng proseso ng alokasyon. Ang pamahalaan ay dapat magsagawa ng masusing pagsusuri at pagpaplano upang matiyak na ang mga lungsod ay makakatanggap ng sapat na pondo para sa pangangailangan na kanilang mga mamayan sa iba't ibang bahagi ng bansa. May mga politiko po bang nasa likod nito? May mga nakinabang po bang politiko dito? Your guess is as good as ours. Una pa lamang po ito, sa susunod ay atin namang ikukumpara ang mga alokasyong 2016 to 2022 sa mga syudad sa Luzon, Visayas at Mindanao. Abangan! What can you say? Kindly share your thoughts in the comment section. We hope you learned something new today. In behalf of the entire Splat Communications team, thank you. Till next time. Please pray for world peace, please pray for the Philippines and the Filipinos. Stay safe. Rosa out. Bye. Ain't no land of misinformation, I'm the truth seeker. Cut through the lies like a blade, I'm a fact checker. Splat Communications, the social need to follow. Unmasking fake news, exposing them all tomorrow. I'm on a mission, fighting for the information. No room for deception, it's time for retaliation. Splat Communications, we set the record straight. Real news, no filters, just the